So after ko bumangon, naglagay na ako ng kawali sa kalan. And then mag-start na tayo magluto ng tosino. Next naman na ilagay natin ang ating tosino sa kawali para maluto na natin at buksan na natin ang kalan. Luto muna natin siya sa tubig ng 3 to 5 minutes, then nilagyan na natin siya ng mantika para maluto na natin siya ng tuluyan. So ayan, luto ng ating tosino, pwede na tayong mag-almusal. So tapos na pala tayong magluto and nakakain na tayo, nakaligo, so pwede na tayong pumasok sa school. So ito ang aking daily routine, lagi akong naglalakad para makapasok sa school. Ito na ang pinaka-exercise ko sa bawat umaga. Masaya ako na naglalakad ako sa bawat umaga dahil nakakakita ako ng magagandang malalaking puno. Ito ay nakakapagbawas sa akin ng pagod at stress sa bawat pagsubok na aking nalalampasan. Kumbaga ito na yung pinagkukuhanan ko ng lakas ng loob dahil masaya ako sa mga bagay na ganito. Dito ay malapit na tayo sa ating school. Ito ay tanong na natin, so pwede na tayong pumasok. Ito ang ating pinakamabait na guard, si Kuya Bonky. Hi Kuya Bonky and si Ate Cynthia. After class ko, bumili ako ng pagkain na to dahil dadalhin natin sa mga importante sa buhay ko. So, nagtataka kayo bakit nasa sementeryo tayo? So, abangan nyo na lang. Madaming tao ang nagtatanong sa akin na, matagal na yan, bakit hindi ka pa umuusap? Yun yung tanong na hanggang ngayon hindi ko pa kayang sagutin. Siguro sa iba, mabilis siya natanggapin, pero sa akin, hindi ko naman siya minamadali dahil alam kong darating din ako sa time na yun. Mahaba-haba ang ating lalakarin patungo sa kanila. Dito na tayo, nandito yung lolo ko, tito ko, and yung bunso naming kapatid. So dito nagsisindi na ako ng kandila kaso sa sobrang lakas ng hangin ay hindi natin siya masindihan. Ayan yung mga pinamili nating pagkain, inumin para dalhin dito at dito nga kumain kasama sila. Sa tuwing dito ako, parang napipil ko na magaan lahat, madali kasi sanay ako na lagi ko silang pinupuntahan. Kaya hindi niyo ko masisisi bakit hindi ako makausap dahil sinasama ko talaga sila sa lagi sa akin. At hindi ko maaalis na hindi sila maalala. Nanayan ko na din talaga na lagi akong pumupunta dito na ganito ang ginagawa ko. Kaya hanggang ngayon, ginagawa ko pa din siya. This is the next day na inaya ko yung boyfriend ko na mag-rides kami papunta sa dagat para doon kami manood ng sunset. Sobrang saya ng puso ko sa tuwing nakakapanood ako ng pag-alon ng dagat at ang panonood ng sunset. Dito ay ininom lang namin yung dala naming mango royal habang nanonood kami ng sunset at inaantay namin magdilim. Dito ay wala kayong ibang mapapanood kundi ang manood ng sunset, kumain sa tabi ng dagat, mag-rides, mag-nature,
dahil ang kalikasan ang nagbibigay ng tunay na pahinga para sa aking isipan at katawan, kung saan nakakahanap ako ng kapayapaan at katahimikan kasama ang aking kaibigan, mga mahal sa buhay. Your smile has saved me. No matter the day, I can overcome it. I want to express my gratitude.